Sara Duterte may pasabog na naman mga sangkay. Mukhang binisto daw si PBBM. Isang malaking sikreto daw ang inilabas sa media. Well, pag-usapan po natin. Alam nyo guys, mala showbiz talaga itong politika sa ating bansa, no? Ungkatan at hindi po natin alam kung may mga katotohanan yung iba dyan. Pag-usapan natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.55 million subscribers. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout sa lahat ng mga Solid Sangkay. Comment down below. Hashtag Solid Sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po ang lahat. Okay. Ngayon, ito na. Ito yung pasabog ni VP Sara. Dati daw, bago daw siya mag-resign, ito ang kanyang sinabi. Bago daw siya mag-resign, ang nagtulak daw sa kanya na mag-resign mga sangkay, nung naamoy niya si PBBM na umagang-umaga amoy alak. Eto sobrang nakakatawa lang to mga sangkay. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Eto. Binanata ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na amoy alak daw nang kausapin niya noong nagbitiw siya bilang DepEd Secretary. May sagot naman dyan ang palasyo. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Amoy alak. Okay, sige. Sabi niya, amoy alak. Mamaya, magkomento tayo dyan. Sa kanyang panahon. Banat ng palasyo sa sinabi ni Vice President Sara Duterte Ayan na. na napag-iiwanan na raw ang edukasyon sa Pilipinas. Napag-iiwanan, anak ng tokwa. Nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Ang bise ano raw hugot ng komentong complete failure. Nung nag-resign nga raw siya ay pinigilan pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako. Pero, sa totoo lang guys, nung namuno si VP Sara bilang isang secretary ng edukasyon or Department of Education, may nakita ba kayong malaking change sa ilalim ng kanyang pamumuno? Di ba wala? Actually, mga sangkay, mas okay pa nga po itong si Angara ngayon kasi ang dami pong nagagawa. Inong panahon ni VP Sara, may mga nawawala ng mga kagamitan o kung ano-ano pang mga kaperahan, mga sangkay. Kaya nga po, iniuug na ito sa impeachment complaint na inihain po laban kay VP Sara. Na hindi po natin alam kung matutuloy pa yun kasi ang final na magsasalita ay ang Supreme Court since nagkaroon po ng motion for reconsideration ang Congress. So ngayon mga sangkay, todo linis. Binabanatan niya yung Department of Education, hindi niya po alam na bumabalik sa kanya kasi siya po yung pinakamatagal ng namuno dyan bago po si Angara. Bumabalik sa kanya. Ano nangyari nung panahon niya yung mga eskwelahan, mga estudyante? May pagbabago ba? Kasi kung makabati ko si VP Sara, wagas di ba? Akala mo may nagawa. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Ang matindi pa, amoy alak pangaraw ang Pangulo nung nag-usap sila sa palasyo noong June 19, 2024. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Kung ako ang pahulain kung ano yung alak na yon, whiskey. Hindi ako ang failure. Whiskey. Grabe. Pag sinabing whiskey, sobrang tapang na alak noon, mga sangkay, no? Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ngayon, guys, ito
Gusto natin i-debunk yan. Amoy alak. Si BBM kasi, hindi na po pwedeng magbisyo yan. Bakit? Iisa na lang ang kidney niyan. Kasi yung isa niyang kidney, dinonate sa kanyang tatay. Ayan. Ferdinand Marcos Jr.'s kidney donation to his father. Ayan ha. Dinonate ni PBBM sa kanyang tatay. Kaya nga kung tingnan nyo na lang yung pangangatawan ni PBBM. Maskulado yan. Talagang makikita nyo mga sangkay na fit yung katawan niya. Hindi nyo po makikitaan ng bisyo. Tingnan nyo pag maglakad si PBBM, di ba? Hindi po, alam nyo yung nakakatawa kasi dyan, yung mga nag-aakusa na si BBM gumagamit, si BBM nagbibisyo. Yun pa yung may mga problema sa pangangatawan. Diba? Sila pa yung mga mukhang lasinggo. Sila pa yung mga mukhang addictos. Si BBM, hindi na po pwede. Ikaw ba naman? Iisa na lang yung kidney mo, gagawa ka pa ng kalokohan. E di, yari ka. So, para sa may mga iisa na lang ang kidney na na-donate na nga po yung isa. Guys, doble ingat po yan at hindi po pwedeng gumawa ng kahit anong bisyo. Lalo na ang gumamit, lalo na ang mag-iinom, whiskey. Pambihira, yari ang katawan mo dyan. Kung totoo yung sinasabi ni VP Sara, malamang si BBM, naglalakad po yan na uugod-ugod na. Pero hindi, nakita nyo mga sangkay kung paano si BBM maglakad. Tingnan nyo na lang yung mga, tingnan nyo na lang kung gaano ka-fit ang katawan ni PBBM. Ito, tingnan po ninyo. Gusto lang natin madibang to mga sangkay kasi ang kulit eh. Tingnan lang po ninyo yung katawan ni PBBM. Kumpara natin sa katawan ni PRRD nung panahon na yon. Kasi itong katawan na to, malamang mga sangkay, masasabi po natin, parang hindi naman, parang walang bisyo talaga itong si PBBM. Napakaganda ng katawan. Tingnan nyo Ayan. Tingnan nyo. Ito yung time na bumisita siya, nag-inspection siya sa mga proyekto ng gobyerno na hindi tinapos o Coast Project. Tingnan nyo yung katawan ni PBBM, Maghanap pa tayo ng ibang picture. Fit na fit ang katawan ng ating presidente. Hindi po siya yung tipong katulad ng iba na walang pag-aalaga sa katawan na yan, Tingnan po ninyo. Tingnan po ninyo yung katawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, Maskulado, fit na fit yung katawan. Makikitaan nyo ba yan ng Alam niyo kapag gumagamit ka, mga sangkay ng ng kahit na anong bisyo, naaapektuhan yung katawan mo dyan. Pero tingnan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, tingnan nyo kung gaano kaganda yung katawan niyan. Tapos yung mga nag-aakusa, yun pa yung may mga problema sa pangangatawan. Tingnan nyo, Hindi nyo akalain na mahigit 60 years old na po ito. Pero yung katawan niya talagang maayos na maayos pa rin. Kaya nga nakakatawa talaga itong bintang ni VP Sara Sa isang pahayag, hindi direktang sinagot ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang tungkol sa umano'y amoy alak ang Pangulo. Pero sinabi niyang walang katotohanan ang mga kwento ng bise. Pasarin niya pa, si PBBM ay hindi tulad ng iba na tanghali gumising kaya laging napupuyat ang mga taga-media para mag-cover. At ang hindi mag-gets ni VP Sara na complete failure comment ng palasyo, pinagdiinan pang lalo ni Castro. Noong panahon daw ng bise sa DepEd, 192 classroom lang ang natapos sa higit 6,000 target. Grabe, no? Ano raw nangyari sa 100 million pesos na peking voucher para sa ghost students? Nako po. Pati sa higit 1 milyong gadget, laptop at school materials na hindi na ipamahagi. Grabe. Nauna na ring nag-react ang grupo ng mga guro sa sinabi ni VP Sara na napag-iwanan ng edukasyon sa bansa. Sabi ng ACT Teacher Party List,
Walang karapatang magreklamo ang hindi naman nagtatrabaho. Pero Ako hindi ako pabor dyan, yung mga Young Act Party List. Wala yan. Alam naman po natin yan kung ano. Pero may punto siya, no? nanindigan ang bise. We are truly behind sa education system natin. Let's be honest. Totoo naman sinabi ni VP Sara. Nahuhuli po talaga tayo. Napabayaan eh. Puro pangungurap ang ginagawa ng mga politicians eh. Pero mga sangkay, kung magtuturo siya, ituro niya rin yung sarili niya. Kasi isa po siya doon sa may problema. May depekto na leadership. Kung makapagsalita may nagawa ba siya na malaking ambag? Wala nga sa Department of Education. 'Di ba? But then again, guys, si PBBM, may isa na lamang pong kidney. Na-donate niya po sa kanyang tatay. Sa madaling sabi, hindi siya po pwedeng magbisyo. Whiskey pa. Isipin nyo kung gaano katapang yan. Sa madaling sabi, itong si VP Sara ay nagsisinungaling. Ang bihira. At ayaw ng ama ng taong sinungaling. Okay? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.